Hindi kaya ng konsensya ko na hindi ito i-share. And I am using my platform to spread awareness sa lahat ng nanay at mga bata, lalo na mga babae dito sa social media. Please just take time to know what happened here. Kasi talagang nangyayari ito hindi lang sa pamilyang ito, but sa maraming mga kabataan na maaring quiet lang sila, hindi nila masabi kasi para sa kanila isang kahihiyan. So, a mother who saw son sexually assault daughter then 12 but did not report it pleads guilty. Singapore. Dito mababasa nyo na isang nanay na witness or nakita mismo ang anak niya na 12 years old at yung anak niya na babae na 5 years old na hubot-hubad. So, alam niyo na kung ano ang nangyari dito. Tapos later, nabuntis yung anak niyang babae, tapos sa takot ng nanay niya na baka anak niyang lalaki, kaya dinala niya sa Malaysia para sana magpakuha ng bata. Dito talagang nakakainis ang nangyari kasi nakita talaga ng nanay nung pinaliguan niya yung anak niyang batang babae na 5 years old pa lang that time na meron ng parang dumi sa kanyang mga panloob. Tapos parang wala lang at syempre nakita na niya 'di ba na nakahubot-hubad. Sinabi lang niya na wag mo yung gawin sa kapatid mo kasi kapatid mo yung babae. Dito nga makikita mo na kahit parang alam na talaga ng nanay na ginagawa na noon ng anak niyang lalaki sa anak niyang babae. Pero wala pa rin siyang ginawa. Wala talaga siyang ginawa para protektahan yung anak niyang babae. Kahit alam na niya ang nangyari sa mga anak niya, hindi pa rin niya chine-check. Tapos nakatira pa rin sa isang kwarto yung anak niyang babae at lalaki. Imagine mo, 20 years old, katabi ang anak niyang babae na 12 years old. Alam niyo naman kapag 12 years old, malaki na yan. Tapos nagde-develop na yung katawan ng isang bata, di ba? Pero wala pa rin. Inaalaw niya pa rin magkatabi yung mga anak niya kahit pa sa nangyari noon. At yun nga, one time, gumising siya. Tapos nakita niya nasa ibabaw na yung anak niyang lalaki sa anak niyang babae. 'Di ba? Sa loob ng blanket. So anong klaseng nanay 'yan? Talagang ang hirap, talagang mahirap 'to sa loob ko. Tapos isang araw, ayan nagising siya, nag-aaway yung magkapatid. Tapos sinabihan lang niya, "Wag mong gawin 'yan sa kapatid mong babae." Pwede ba 'yun? Tapos biglang hindi na dinatnan yung anak niyang babae. Takot na takot siya baka ang tatay ay yung kapatid niya. And to make the story short, tinanong lang niya kung ano ba ang ginawa mo sa kapatid mo, parang ganyan lang. Tapos takot siya na baka yun nga ang tatay yung anak niya. Dinala niya at gusto niya ipa-exam yung anak niya. Tapos dinala niya sa Malaysia para sana kunin yung bata. Pero kasi malaki na yung bata sa tiyan kaya talagang sabi ng clinic doon na hindi na pwedeng ilaglag yan. So tuloy nalaman na yung tatay ay may isa pa lang lalaki. At nangyari yung mga pangyayari na yon dahil nga sa experience ng anak niyang babae sa kapatid niya, kaya nagkakaroon siya ng ganong aktibidad sa isang lalaki. Tapos yun pa din, hindi pa rin sakto sa edad. 'Di ba ang sakit-sakit sa loob? At buti na lang yung korte ng Singapore, binigyan ng hustisya ang bata. And I don't know kung anong future para sa batang ito kasi sobrang trauma ang nangyayari sa batang babaeng ito. Nasintensyahan yung isang lalaki, sinintensyahan din yung B2 na yung kapatid niyang lalaki na 11.5 years. Ay, sa pagiging mahilig sa bata. Tapos yung nanay din. Awang-awa ako sa babae, kaya hindi ko talaga pwedeng hindi ito i-share. Gusto ko ilabas yung sakit ng talagang nararamdaman ko para sa bata. Ang sakit-sakit talaga. Bilang isang nanay, talagang dapat lang malaman nito ng lahat ng nanay at tatay at ng mga kababaihan dyan, lalo na yung mga batang babae na nasa TikTok, malaman nyo
kung ano ang nangyayari sa loob ng tahanan na puwedeng mangyari sa anak mo. Ang sakit talaga, sakit, masakit talaga. As in, umiiyak ang puso ko, hindi ko lang puwedeng ipakita sa inyo kung gaano kasakit. By the time na nabasa kong news na ito, talagang ang sakit at ang bigat-bigat sa dibdib. Kasi alam nyo, may anak din ako eh. May anak din akong babae eh. And para sa akin, kawawang-kawawa ang isang babae na naranasan yung ganitong trauma. Lalo na itong SA. Kasi alam nyo, forever niyang maaalala ang nangyari sa kanya kasi nasa katawan niya yun eh. Nangyari sa mismong katawan niya yun at talagang maaalala niya yung mga bagay na nararamdaman niya habang ginagawa yun sa kanya. At tingnan mo, nabuntis siya sa isang lalaki kasi nakikiganon din siya dahil sa experience niya sa kapatid niya. Tingnan nyo. Kaya, alam niyo para sa akin, halimbawa talagang hindi ka ready mag-anak, o di kaya gusto mong mag-anak, kaya lang hindi mo siya pwedeng samahan, hindi mo siya pwedeng alagaan kasi mas gusto mong magtrabaho, o di kaya kailangan mong magtrabaho, huwag ka na lang mag-anak. Huwag na. Huwag na. Kawawa yung bata. Kasi hindi man niya maranasan yun sa tatay niya, sa kapatid niyang lalaki, baka maranasan niya sa kapitbahay niya, at sa pinsan niya. Alam niyo po, nung naging judge ako ng isang literary contest dito sa Taiwan, sobrang nalugmok ako sa isang entry doon. Kasi ginahasa din siya, ginawan din siya ng hindi maganda, ng hindi niya inakalang kakilala, kapamilya. Kaya itong bagay na ito ay normal na talaga ito, dapat ito pag-usapan kasi this is the reality. Ano ba? 'Di ba mga nanay at tatay, dapat alam nyo na ito ay talagang totoong mangyayari. At pwedeng mangyari sa anak nyong babae, huwag nyong sirain yung buhay nila. So kung hindi mo naman kayang bantayan yung anak mo, hindi mo siya pwedeng samahan, huwag ka nang mag-anak, 'di ba? Huwag na, stop na. Kawawa yung bata. Ito talaga yung opinion ko. Kung hindi mo kayang buhayin yung anak mo at yung mag-ina mo, huwag ka nang mag-asawa. Tapos nanay, kung gusto mo lang mag-anak tapos ayaw mo naman alagaan o di kaya gusto mo magtrabaho ka, ayaw mo talagang maging nanay sa mga anak mo, huwag ka nang mag-anak, 'di ba? Please lang. Kasi parami na ng parami yung ganitong mga sitwasyon at sinisira nyo ang buhay ng mga kabataan dahil lang sa kakulangan ng oras ng mga nanay at tatay. Tapos ginagawang rason kasi mahirap lang kami, wala kaming pwedeng ibuhay, kailangan magtrabaho. Kaya wag kang mag-anak, wag kang mag-asawa, 'di ba? Kung hindi mo kaya.